Magandang gabi mga kagala. Pag-usapan natin itong mga usapin ngayon sa ating bansa tungkol sa impeachment ni Sara. Ako naman, sa palagay ko, nararapat na matuloy ang impeachment. Bakit kamo? Dahil sa para magkaroon siya ng pagkakataon na ipagtanggol niya ang sarili niya. Patunayan niya sa mamamayang Pilipino na walang katotohanan yung ibinibintang sa kanya. Pero kung hindi niya kayang ipaliwanag yun, hindi matutuloy ang impeachment na yan, wala na. Ang bansa natin parang lokohan na lang. Ang mga politiko, yung mga senador na bumoboto para mapawalang bisa yung impeachment o hindi matuloy, hindi na yan para sa mga taong bayan. Hindi na sila yung para sa magsulong ng tamang batas para magkaroon ng katarungan dito sa bansa natin. Sino ba ang pinoproteksyonan nila? Isang angkan? Isang pamilya lang? O higit sa lahat dapat yung kabutihan ng mga Pilipino na kanilang pinagsisibihan? Kaya kung ako, mas nararapat na matuloy dapat ang impeachment yan. Napakaraming bintang o akusasyon sa pangalawang Pangulo sa paglustay ng pera ng bayan na lagi sinasabi confidential. Nakita nyo naman yung mga paliwanag. Tsaka tama ba yan na parang walang moralidad? Kung makapampastos ng presidente, ng Pangulo ng Pilipinas, napaka sobra talaga. Ngayon lang din ako nakakita ng isang pangalawang Pangulo na ganyang kabastos sa nakatatakas sa ating bansa na nanunungkulan bilang Pangulo. Alam nyo mga kababayan, hindi tama na hayaan natin na makalagpas yung ganitong sitwasyon. Nariyan yung gusto pag kami nangyari doon sa kanya, ipapapatay niya. Nariyan yung ultimo yung bangkay ng yumaong Pangulong Ferdinand Edwin Marcos, ipauhukay at ipatatapon sa South China Sea kanya. Nako, huwag na tayong maniwala sa ganyan. At dito naman kay Chis Escudero, alam mo dati hangang-hanga ako dahil talagang mahusay at magaling ang bawat pananaw. Pero itong huli, na base sa mga nababalitaan ko, kaya pala dinidelay. Kasi alam niya na itong mga maestrado ng Supreme Court na halos 12 ata sa mga maestrado nga appointed ng dating Pangulong Digong Duterte. Tama yan. Talagang yung pag-delay niyang yan ang isang pinagmula kung bakit nag-aaklas na ngayon ang mga mamamayang Pilipino. Kung ako sa'yo, Cheese, dapat ang sundin mo yung kung ano yung kalooban ng mamamayan. Patunayan nyo. Kung kampi kayo sa kanya, kay Inday Sara, di patunayan nyo pagdating ng impeachment trial na wala siyang kasalanan. At patutunayan naman ng mga nag-aakusa na meron silang batayan o meron silang basehan kung bakit kinakailangan ma-impeach ang pangalawang Pangulo ng bansa. Basta ito lang sa mga DDS, huwag na kayong maging masyadong panatiko. Tignan nyo kung talagang tama pa ba na ang mga parang pinararangal nyo, ibinibida nyo o tinataguyod nyo, talagang nasa tama. Sa totoo lang, magkatawa na nga yung mga ibang nakakarinig na lang ang pangalawang Pangulo, parang kung nagsasalita, parang hindi mo alam kung nasa wastong pag-iisip pa. Ay, malala ang Pilipinas. Kaya, abangan natin sana lang magkaroon ng tamang pag-iisip ang mga senators natin dito sa Pilipinas o ang mga nasa Korte Suprema na maituloy yung impeachment trial. Yan ay isang pagpapakita na dito sa bansa natin, pag yan ang natuloy,
eh wala talagang kinikilingan ang batas. Kung ano ang tama, eh tama. At kung anong mali, eh mali. O sige, kaya kayo mga Pilipino, kayo ang humusga. Pag dumating ang pagkakataon na natuloy yan, impeachment trial, buong oras natin dapat pagtuunan ng pansin kung ano ang bawat akusasyon na ibinabato sa Pangulo kung paano niya ito sagutin. At para naman doon sa mga nakakaalam, kung yan ba ay talagang may basihan, sana maipalabas nila ang katotohanan sa pamamagitan ng pagtatanong sa kanya pagdating ng impeachment. O sige, kita na lang ulit tayo. Ito ay para sa mga Pilipino ha, baging mapanuri tayo, doon tayo sa katotohanan. At para naman kay Pangulong BBM, ang kagala po, saludo sa inyo. Isa kayong napakabuting Pangulo na hindi pinapatulan ang mga kapastusan ng iba. Sa totoo po, hindi ko kayo naiboto. Si Leni Robredo binoto ko. Pero sa nakita kong pagtatrabaho mo, unang-una pa lang, nung pinatanggal mo yung boya sa dagat, napahanga mo na po ako. Magandang gabi sa inyong lahat. Mabuhay tayo.